At sa pag-usad ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, hustisya ang panawagan. Numbers game man ang labanan, sabi ng ilan, dapat pa rin managot ang mga sangkot sa pangungurakot at hamon ng bagong alyansang Makabayan o Bayan sa Senado, wag nang iantala ang paglilitis. Para pag-usapan ng isyong ito, makakasama natin ngayon si Bayan President Renato Reyes Jr. Welcome to Memo, sir. Salamat sa pagising ng maaga. Morning, Willard. Sir, lagi nating naririnig na numbers game daw ang isang impeachment trial at ilang impeachment trial na ang pinagdaanan ng bansa. Tingin niyo ho ba sa kabila nito ay makakamit pa rin ang pananagutan? Well, kung pagbabatayan natin, ebidensya, yung rule of law, kung pagbabatayan natin yung fairness, no, I think malakas talaga yung kaso natin. Pero sabi nga natin, political din, itong impeachment trial. No? So, syempre, alam na natin ngayon pa lang, given the leadership change, given the protective custody for Senator De La Rosa, alam na natin kung saan kumikiling yung ilang mga senador. So, I think at this point, ang pinakamahalaga dyan, ano yung gagawin ng taong bayan Kasi kung numbers game at political yan, syempre dapat may boses din tayo outside the Senate. Tayo yung counterforce para dun sa mga nais ilihis yung trial. Ano ho ang plano sa panig ng bayan para i-monitor at bantayan itong proseso? Well, syempre ang unang-unang gusto nating kontrahin dito yung parang mawala ng interes ng tao. No, gusto natin na ilapat yung pinag-uusapan sa impeachment doon sa pang-araw-araw na kalagayan ng ating mga kababayan. So, we will go around, we will bring the campaign to the communities, to the schools, to the parishes. Tapos, magbabantay sa labas ng Senado as soon as the trial kicks off. Nandun na tayo ulit sa labas, at susundan natin yung mga pasikot-sikot tulad ng ginawa din natin ng panahon ng Estrada impeachment trial. Naalala ko po nung Estrada impeachment trial, Sir Nato, college po ako noon. Mga bata pa kami dyan. May mga teach-in, may mga walkout na nangyari para Oo. sumali sa mga forum na in-organize ng iba't ibang grupo. Yeah. Ganito rin ho ba ang inyong pinaplano? Actually nga, baka maging mas intense ngayon kasi maalala nyo noon, ng Estrada impeachment, we only had TV and radio. Nagsisimula pa lang gumamit ng cellphone yung mga tao, di ba? Pero ngayon, meron ng social media, meron iba't ibang platforms. The people will be bombarded with so much information. So, kailangan nating pakitunguhan yun at i-maximize yun, Kasi nandyan na yung tools para ma-engage ang tao. So, anong kasunod? Paano natin ipapaliwanag? Yun ang isang malaking hamon. Ano ho yung nakikita niyo yung mga posibleng maneuvers o galawan sa Senado na posibleng magpahina sa impeachment process? Well, tulad nga nung nakita natin sa Estrada impeachment, napakalaking usapin yung paglalahad ng ebidensya. So, kung sa trial na ito, may mga pieces of evidence na hindi hahayaang ilabas, tulad ng mga bank records, income tax returns, the AMLC report, kung may mga ayaw na buklatin, magdududa ang tao kung talaga bang patas ang impeachment at bakit ayaw ilabas yung buong katotohanan. So, yun ang babantayan natin kasi lahat yun pwedeng pagbotohan So, ano ang magiging boto dyan every time na merong controversial evidence na gustong introduce, di ba? Yan ang magiging labanan. Oo. At expectedly, may mga senator judge malamang na mag-aabogado, para sa akusado. Yes, ano yan? Expected na natin yan. Nakita nga natin last year, during the impeachment court under the former Senate President, meron ng mga senador na gustong magpa-dismiss na sila mismo, yung mga judges, ang gustong magpa-dismiss. So, malabo po kung ganyan ang mananaig. So, what we want to see right now, simulan na yung trial, tapos maging patas ang pagdinig at wag pigilan ang paglalahad ng ebidensya. Tingin niyo ho ba ay smooth sailing na ito matapos manupa ang mga senator judges, pinakukomento na ang pangalawang pangulo? Tingin niyo ho ba at one point wala na magre-raise at magmo-move na ipa-dismiss ito? Definitely, it will not be smooth sailing. Right now, we don't know if the Vice President will answer. Binigyan siya 10 araw. Hindi natin alam. Kikilalanin ba niya ang jurisdiction ng korte? Lalahok ba ang kanyang mga abogado dito sa trial na to? Hindi pa natin tiyak yan Kasi meron pa silang
pending petition sa Supreme Court. Maaring meron pong magtanong na, hintayin na muna natin yung magiging resolution ng Korte Suprema bago tayo pumasok dito sa trial. So lahat ng pwedeng gawin para ma-delay o ma-derail, malamang magagawin yan. Ano po ang tingin ninyong magiging performance ng presiding officer na si Senator Alan Peter Cayetano? Well, I understand si Senator Alan ay under a lot of scrutiny and criticism right now, no, given the recent events in the Senate. So magiging malaki ang pressure sa kanya, no, na unang-una maging patas. Yun yung parang pinaka bare minimum diyan na maging patas. Wag siyang dapat may kinikilingan o wag makikita ng tao na may pinapaboran kapag pinapadaloy niya yung trial. Yun ang siguro isang babantayan natin. At bukod doon sa kung paano pagbobotohan yung mga motion, no, para buksan ang certain pieces of evidence, ano pa ho ang tingin ninyo na kumbaga red flag na dapat bantayan ng publiko? Well, yun nga, no. Pag itong trial na to na inaasahan ng lahat ay hindi na naman matutuloy sa pinakamaagang panahon, kapag meron na namang tumindig dyan at sinabing, yung forthwith, may paliwanag ng Korte Suprema dyan, hindi yan ibig sabihin agad-agad, reasonable time, o ang ibig sabihin ba ng reasonable time, abangan natin kung kailan magdidesisyon ng Korte, kaugnay ng mga resolusyon. So, talagang hindi mo uubusan ng mga balakid yung pag-usad. So, ang magtutulak talaga niyan para umusad ay yung pagkilos ng taong bayan. No? Isipin, pag nangalampag tayo na, hindi na namin tatanggapin na ma-delay na naman to, ma-derail na naman to tulad nung nangyari na nakaraang taon, iyan ang papel nating lahat. At both sides yan no, Sir Nato, merong mga pabor kay VP Sara na mga ngalampag din at magbibigay pressure sa mga senator judges. Tingin niyo ho ba ay posible ang social unrest? Alam niyo po, pag masyadong naging garapal yung pag-suppress ng evidence, pag masyadong maging garapal yung pagkiling ng korte, no, sa isang panig o para pagtakpan yung mga kasalanan ng akusado, yan ay talagang magiging malalim ang galit ng tao. We shouldn't underestimate yung frustrations ng tao kasi ang tao nakikita nila, pag mahirap ka, magnakaw ka ng delata, makukulong ka. No? You go to jail for lesser offenses. Tapos yung makapangyarihan, napoprotektahan. Yung ganong sense of injustice, malakas yan malalim yan sa mga kababayan natin na bakit pag mayaman ganyan, pag mahirap ganito. So, yun ay dala-dala ng mga nanonood ng impeachment trial. Doon nga lang, Sir Nato, di ba sa SALN, may mga ordinaryong empleyado ng gobyerno na nadidismiss at napapanagot dahil sa misdeclaration, hindi tamang mga dinideklara sa kanyang SALN. Oo, totoo yun. May Chief Justice nga ng Supreme Court na natanggal din sa pwesto dahil dun sa sinasabing alleged violations ng SALN. No? So, bakit sa iba mabigat ang batas pero dito sa pinakamatataas na officials, the impeachable officials, iba yung standards, di ba? Yan ang hindi mawawala dito sa impeachment trial na to. Pero, Sir Nato, ito ba ay sa kabila ng popularity pa rin ni VP Sara, lalo na sa Visayas at Mindanao? Tingin niyo ho ba magiging factor yon sa pagpapasya ng mga senator judges? Of course, titimbangin nila. No? Pero all these things are not static. Ibig sabihin, ang perception, ang approval ng taong bayan, nagbabago-bago din yan Depende rin sa anong klaseng ebidensya ang mailalabas. Kaya siguro, ayaw nilang lalabas itong mga ebidensya kasi it will be damaging, it will affect the approval ratings. No? Magkakaroon ng tama doon sa akala nila ay Teflon na imahen ng Vice Presidente. On the other hand, Sir Nato, paano maiwasan yung trial by publicity? Well, let's stick with the evidence, no? Pakinggan natin mabuti ano yung mga nilalahad na mga detalye, no? Siyempre, ngayon ang matinding kalaban natin disinformation Nung era impeachment hindi naman ganoon parang nanonood ka lang ng TV, nakikinig ng radyo, ina-appreciate mo kung ano yung nangyayari. Ngayon, you will also be bombarded with all sorts of disinformation about the trial. So, how do you counter that din, no? Talagang I think mas mabigat yung hamon ngayon, no, for the media, for the different stakeholders kung paano
ipapaliwanag at ililinaw yung halaga ng impeachment na ito sa ordinaryong Pilipino. At syempre, nandyan ang mga trolling. Ay, talagang hindi mawawala, Oo. no? Talagang mukhang maraming maghahanap buhay no? sa panahong ito. Kaya we have to be extra vigilant and we need more people explaining what the impeachment is all about. Baka makakontribute sila, makaambag sa GDP. Oh. Magandang ekonomiya dahil uusbong ang trolling industry. Kanina nabanggit ninyo, Sir Nato, hindi pa tiyak no, kung sasagot si VP Sara doon sa required na comment. Pero tingin niyo ho, ano ang dapat gawin ng VP? Siya ba ay dapat umappear at one point sa Senate impeachment trial? Now is the time na kailangan niyang humarap kasi hindi na siya humarap sa House eh. Hindi niya hinarap yung mga akusasyon during the hearings of the Justice Committee. So, sinasabi nila palagi na haharap kami at the proper forum. So, there is no other proper forum. This is the proper forum. Ito na yung trial eh. So, ang reasonable expectation ng taong bayan dyan, edi ngayon ka nahaharap, ngayon mo na sasagutin, ngayon na yung pagkakataon mo, ito na yung day in court mo eh. So, pag hindi pa rin siya humarap, pag hindi pa rin tumindig at harapin yung mga aligasyon, edi ano na lang iisipin ng tao, parang binobola na lang tayo. Yung muling pagliban ni Senator Bato de la Rosa at pagtakas niya sa Senado, tingin niyo ho ba makakaapekto ito sa dynamics at bilangan ng boto? Well, definitely it will not affect the vote count. Kasi nga, parang presumed na kung saan siya boboto. No? I don't think he's going to vote to convict. And we are looking at 2/3 of the entire membership of the Senate. So, counted na siya dun sa tiyak nating mag-a-acquit. No? Ang pinangangambahan natin dito, ang tanong sa amin yung ano bang sense of justice meron itong Senado if they will give protective custody for a wanted, internationally wanted person, tapos they will also be the ones trying the impeachment of the Vice President. So, ano kayang sense of justice meron sila pag ganyan? No? Yun ang mabigat na pinapangambahan natin. Oo. At yung pinakahuling leadership change kung saan naupo si Senate President Alan Peter Cayetano, tingin niyo ho ba makakaapekto ito sa kumbaga fairness at independent judgment ng mga senator judges? Lalo na at may tangka pa rin na kudeta at pagpapalit liderato. Well, yun na nga, no? May bahagi nitong impeachment na parang hostage nung awayan nung mga politiko at hindi natin alam kung nahinto na ba talaga yung pagtatangkang baguhin ang liderato, kontento na ba sila sa kasalukuyang liderato o hindi pa rin, no? We still have to see how Malacanang is reacting to all this kasi I don't think a leadership change will happen in the Senate without the knowledge and support of the palace. No? So, bantayan din natin kung ano magiging maniobra nila dyan. Speaking of the palace, dapat ba ay tingin ninyo, Sir Nato, manghimasok personally ang Pangulo at mag-pressure sa mga senator judges dahil realistically speaking, ang sinasabi, yung mga impeachment process naman ay may basbas ng palasyo. Well, ito nga yung nakakatawa din dyan. No? Oo. Nung una nating final to, ito si December 2024. No, nag-file tayo ng 3 impeachment complaints yun, no, na final noong December 2024. Ang naririnig natin sa palasyo ay ayaw ng presidente ng impeachment. No? Paulit-ulit yun. And he was signaling to the Senate and even the Supreme Court na ayaw niya. So ano nangyari sa atin? By July of 2025, sinabi ng Supreme Court, void na ang impeachment proceedings. No? Dapat wag kalimutan na si Ginoong Marcos mismo, dahil sa kanyang patumpik-tumpik sa pag-aalangan at tuwirang pagkontra sa impeachment noong 2024-2025, kaya tayo nandito pa rin ngayon. No, what should have happened last year, the trial, no, the proceedings, hindi nangyari, na udlot, no? At ngayon pa lang tayo ulit nagsisikap na simulan for the second time itong trial. No? So, that goes to show you kung ano bang klaseng politika meron dito sa palasyo. Kumbaga nakasalalay din sa tono na sinasabi ng palasyo, ng Pangulo. Well, yun ang yun ang naging problema natin last year kasi the president was signaling na ayoko niyan, wag nating ituloy. O di yun na nangyari, hindi natuloy.
na-void yung impeachment. O di ulitan tayo ngayon this year. Naniniwala ba kayo na ayaw niya talaga ng impeachment? Well, I think at this point, no, habang papalapit na tayo sa 2028, parang wala na silang choice eh. Existential threat na yung pagtakbo ng PC Presidente sa 2028. So, talagang yung awayan ng dalawang paksyon na yan, mas titindi habang papalapit ang eleksyon. So, siguro ito na lang ang kanilang paraan, no, para makasurvive politically. Oh. Nung EDSA 2 sa Senato, naalala ko, ang laki ng papel na ginawa ng Simbahang Katolika. Tingin niyo ho ba sa pagkakataong ito ay malaki rin ang mga iaambag ng pressure mula sa simbahan? Malaki din siguro dahil unang-una yung simbahan, nakita natin, naglabas ng pahayag na dapat matuloy na ang paglilitis. No? So at the minimum, gusto nila magkaroon ng trial at magkaroon ng patas na pagdinig. No? Makakatulong din ang mga taong simbahan dun sa paglilinaw, no, ng usapin ng accountability, no, lalo na sa kanilang mga parokya, sa kanilang mga nasasakupan. No. So mahalaga yung boses nila, mahalaga din yung boses ng mga kabataan, mahalaga yung boses ng mga manggagawa, mga magsasaka, kasi lagi natin naririnig din na wala namang pakinabang yung mahirap dito sa impeachment eh. Hindi naman bubuti yung kalagayan ng mga mahirap, no? Eh pag hindi naman natin inayos ang gobyerno at pag walang accountability sa gobyerno, lalong hindi bubuti ang kalagayan ng mga mahirap. Sa pagbaba ninyo sa taong bayan, Sir Nato, ano ho yung nakikita at naririnig ninyong feedback mula sa ordinaryong tao? Sila ba ay interesado na makinig at magbantay? O sila ay apathetic na at wala nang pakialam? Well, definitely interesado yung tao. Kaya lang yun nga, no, yung may tendency na parang napopolarize eh, no, na dapat kumampi ka sa Marcos, dapat kumampi ka sa Duterte. Ang sinasabi namin, well, wala sa kanila, no, hindi ito kampihan na kampi ka sa isang grupo o sa isang paksyon, no. Dapat ang tindigan natin, kampihan natin taong bayan. So we try to explain na hindi lang ito political noise. Pinapaliwanag natin na merong mga ebidensya, meron ng mga napatunayan sa mga pagdinig, merong mga bagay na nakaka-apekto sa'yo. Kasi pera mo yun eh. Gusto natin ipaliwanag na kaya may impeachment kasi may ninakaw sa'yo. May kinuha sa'yo na pera na dapat sana pinantayo ng eskwelahan, dapat sana napunta sa ayuda, pero napunta sa bulsa. Yun ang gusto nating ipaliwanag. Yun ang challenge ano, sa mga kumbaga, stakeholders kung paano nila ipapaliwanag ito sa ordinaryong mamamayan. Yes, definitely. Sa state naman ng politika, Sir Nato, tingin niyo ho ba ay nasa kumbaga, point of no return na tayo? Kumbaga, berde at pula na lang ang nagkakalaban. Syempre, never tayong mawawala ng pag-asa, and we will never accept that our choices are limited only to the Marcoses and the Dutertes. No, ang daming Pilipino na matitino, madaming Pilipino na pwedeng mamuno, no? Pero kumbaga wala pa man tayo doon sa eleksyon, dito pa lang tayo sa impeachment. We'd like to make it clear na hindi ito dapat ever magiging reduced to a choice between the Marcoses and the Dutertes. Those are not the only options of the Filipino people. Oo. Mga senaryos naman ang pag-usapan natin. Ano ang tingin ninyong magiging resulta ng botohan sa Senado given the current composition? Maabot ba ang 16 votes required to convict the VP? Hindi ko matitiyak at I don't think anyone right now can assure that the 16 votes will be secured at this time. No? Kaya nga mahalaga na mailahad muna yung ebidensya, may presenta yung kaso. Kasi doon dapat babatay ang mga boto. Kasi kung ngayon pa lang, magbibilangan, syempre, ang mananaig dyan, yung political loyalties nila, yung political affiliations nila. Pero tignan natin, no, kapag nilahad na ang mga ebidensya, nakita na yung mga bank records, nakita na yung malalaking undeclared wealth, magiging ganun pa rin ba ang kanilang political loyalties at magiging ganun pa rin kaya ang kanilang leanings o pagkiling? Sana hindi. Kung halimbawa, Sir Nato, na-convict si VP Sara, ano ang senaryong nakikita po ninyo? Tingin niyo ho ba ay may papalit sa kanya ibang Duterte sa politika? Well, isa rin pala isipan ngayon kung papayag ba ang Vice Presidente na magpa-convict? Kung tingin niya merong mataas na likelihood na mako-convict siya, hindi kaya baka mag-resign na lang siya to make the whole impeachment process moot and therefore
allow her to run in 2028. Kasi nga, ang impeachment ay may parusa na pag convicted ka, may parusa yan na removal from office and perpetual disqualification from holding public office. Ibig sabihin, hindi siya makakatakbo sa susunod na eleksyon. Pero kung nag-resign siya at sasabihin niyang moot na, walang verdict, gagamitin niya yung dahilan para makatakbo ulit. Maliban na lang, sir, kung ituloy pa rin ng Senado yung trial, ano? At mag-reach pa rin sa At judgment. merong ganoong mga pagtingin ang mga prosecutors na kahit magbitiw ang Vice Presidente, kailangan pa rin magkaroon ng verdict, kailangan pa rin magkaroon ng hatol at makamit, no, yung hustisya para sa taong bayan. Hindi ho ba kayo nagtaka na nag-iba ang ihip ng hangin bigla sa Senado at ang interpretasyon nila sa forthwith ay agad na, hindi gaya na dati, dinidelay nila? Kasi nga malakas yung public pressure. No? Tapos malakas yung perception na ang leadership change ay para sa impeachment. Kasi narinig naman natin si Senator Cayetano, sinasabi niya, walang kinalaman sa impeachment ang pagpapalit ng liderato. Kung walang kinalaman sa impeachment, edi dapat walang delay sa impeachment. No? Kung totoo yung sinasabi niya, edi dapat ituloy na natin yung impeachment sa lalong madaling panahon. So, yun ang titignan natin, no? Kung pinasakay lang ba tayo dun sa oath-taking at pagsusuot ng robes o kung talagang totoo na magkakaroon ng pre-trial, magkakaroon ng summons, magkakaroon ng actual trial sa lalong madaling panahon. At gaano kahaba ang trial dapat, Sir Nato, para hindi lumaylay ang interes ng taong bayan? Wala kasing nakaset na standards yan, no? Nung Estrada trial, siguro isa't kalahating buwan, no? Nagsimula ng Disyembre, tapos naudlot. So by January 16, lumabas na ang taong bayan sa EDSA. Sa corona impeachment naman, sa dami ng articles of impeachment na gustong ilatag, umabot ng 5 buwan yung trial. No? So dito naman siguro hindi ganun kahaba sana, no? Para makatutok ng husto ang taong bayan, hindi manawa, at magkaroon ng sapat na panahon para maproseso yung impormasyon. Give or take, mga ilang buwan ang reasonable? Hindi natin masabi talaga. No? It's up to the prosecutors who will be presenting the case at ano yung tansya nila sa panahon na kailangan para makumbinsi ang impeachment court. Ano po ang mensahe ninyo sa taong bayan? Well, sa taong bayan po, lahat tayo stakeholders dito. Hindi tayo tagapanood lang, no, na parang nanonood tayo ng drama sa telebisyon. Lahat po tayo ay bahagi at ituring natin ang ating sarili na bahagi ng buong proseso ng impeachment trial. At ang hatol, hindi lang yan ibibigay ng mga senador. Ang hatol kasama tayo, no, doon sa hahatol sa akusado, kasama tayo na may boses sa buong prosesong ito. So laban lang. Maraming salamat po sa inyong oras, Bayan President Renato Reyes Jr.